Ang pinagmulan ng Halloween sa pananampalatayang Kristiyano ay bumabalik sa sinaunang pagdiriwang ng All Hallows Eve, ang gabi bago ang araw ng mga santo. Isang dakilang paggunita sa mga santo, sa mga banal, sa mga martir. Narito kung paano maituturing at maisasabuhay ang Halloween sa pananaw ng isang Kristiyano. Una, ito'y pag-alala sa mga santo at yumao. Ang Halloween o Araw ng Mga Santo na ipinagdiriwang tuwing November 1 at Araw ng Mga Kaluluwa tuwing November 2 ay bumubuo ng panahon ng Hallowtide o panahon upang alalahanin ang mga yumao sa pananampalataya. Noong una, ang Araw ng Mga Santo ay para sa mga martir at santo habang ang Araw ng Mga Kaluluwa ay para sa pananalangin sa mga kaluluwang nasa purgatorio. Ang panahong ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga Kristiyano na pagnilayan ang kamatayan, ang buhay ng mga santo at ang pag-asa ng buhay na walang hanggan kay Kristo. Pangalawa, ang Halloween ay isang pagpapahalaga sa mga tradisyong Kristiyano. Sa unang kasaysayan ng simbahan, ang pagsusuot ng mga kasuotan ay simbolo ng pag-alipusta sa dyablo at sa kamatayan. Ang ilang kasuotan, lalo na ang mga santo o mga tauhan mula sa Biblia, ay nagpapakita ng mga birtud ng Kristiyano o mga tema mula sa Biblia. Maaring gumamit ang mga Kristiyano ng mga simbolo ng liwanag upang kumatawan kay Kristo bilang siyang ilaw o liwanag ng mundo. Tulad ng paglalagay ng mga kandila o ilaw sa mga kalabasa na nakikita ninyo, na maaring magpaalala sa atin na ang liwanag ni Kristo ay nasa atin. Pangatlo, ito'y pagkakataon para sa komunidad at para sa ebanghelisasyon. Ang Halloween ay isang pagkakataon upang makisalamuha sa mga kapitbahay, makisalamuha sa mga kaibigan, magbigay ng mga candy at magtulungan sa komunidad. Maaring maglagay ng mga simbolo ng Kristiyano o mga mensahe sa mga treat na ibinibigay upang magbahagi ng pananampalataya. Halimbawa, ang pamimigay ng mga candy na may kasamang mga nakapagbibigay inspirasyong mensahe o simpleng pagbati o kaya mga biblical verses. No? Ikaapat, napakahalaga yung pagdarasal para sa mga yumao. Ang ilang pamilya at simbahan ay ginagamit ang Halloween bilang oras upang ipanalangin ang mga namayapa, lalo na ang mga pumanaw sa nakaraang taon. Ito'y isang mapagpalang gawain na nagbibigay halaga sa pakikipag-isa sa mga santo. Lalo na sa mga yumao nating hindi natin sigurado kung nasaan sila. At ikalima, yung paggamit ng Halloween para sa mga gawaing Kristiyano ay dapat nating maunawaan. Ang mga simbahan ay maaring magdaos ng mga araw ng mga santo na pagdiriwang na hinihikayat ang mga bata na magsuot ng kasuotan ng mga santo o mga tauhan sa Biblia. Maaari rin silang mag-organisa ng mga kwentuhan tungkol sa buhay ng mga santo o magbahagi ng mga kwento ng pag-asa at pagtubos. Ang pagyakap sa Halloween o pagdiriwang ng Halloween bilang isang Kristiyanong gawain ay nagbibigay ng pagkakataon na pagnilayan ang kamatayan at ang pag-asa ng muling pagkabuhay. Magbigay galang sa mga santo, makisama sa komunidad, at talakayin ang mga tema ng liwanag, kabutihan at pananampalataya sa malikhaing pamamaraan. Kaya sana, tayo ay nananawagan sa lahat ng mga Kristiyano, lalo na sa mga Katoliko, na ibalik po natin ang tunay na diwa ng Halloween. Lalo na po
sa mga media practitioners, social media influencers, schools, and other institutions. Huwag po nating gawing katatakutan ang Halloween. Hindi po horror ang mensahe ng Halloween, kundi hope, pag-asa na nanggagaling kay Kristo na nagtagumpay mula sa lagim ng kasalanan at kamatayan. Huwag na po sana kayong mag-organisa o makiisa sa mga Halloween party na mali ang mensaheng ipinapakita at itinuturo, lalo na sa mga kabataan. Ang pakikiisa po sa demonic-inspired Halloween celebration ay naglalagay sa inyong mga anak sa spiritual dangers. Maging maingat po at itama ang paniniwala ayon sa pananampalatayang Kristiyano. Happy Halloween, Happy All Saints Day po sa inyong lahat.